Session 4. Naririnig ng matatalinong dalaga ang tinig ng Diyos at sinasalubong ang kanyang pagbabalik. 2,000 taon na ang nakalipas, nangako ang Panginoong Hesus sa mga sumusunod sa Kanya. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Narito, ako'y mabilis na pumaparito. Sa loob ng 2,000 taon, ang pangako ng Panginoong Hesus ang naging pinakadakilang pag-asa para sa lahat ng mananampalataya. Ang masalubong ang Panginoon habang nabubuhay tayo ay ang taus-pusong hangarin ng bawat mananampalataya. Ilang salinlahi ng mga banal ang nagpasa ng pag-asang ito hanggang sa araw na ito. Habang tinatamasa ang saganang biyaya ng Panginoong Hesus, pinasan din ng mga mananampalataya ang krus sa gitna ng kadiliman at kasamaan ng mundo. Tinitiis ang pag-uusig, kalungkutan at maling pagkakaunawa, pero hindi kailanman sumusuko sa pagsunod sa Panginoon. Matyagang naghihintay gamit ang pananalig sa pagdating ng araw ng Panginoon. Marahil ay pagod at hapong-hapo ka na ngayon dahil sa mga pakikibaka sa buhay. Marahil ay dumaranas ka ng mga problema sa pamilya o ng pasakit ng karamdaman. Marahil ay madalas makaramdam ng kahungkagan ang iyong kaluluwa at hindi ito makahanap ng kaginhawahan. Dahil sa iba't ibang hamong ito, lalo tayong nananabik na mabilis na dumating ang Panginoon para wakasan ang ating pagdurusa. May ilang kapatid pa ngang nag-aayuno at nananalangin at taimtim na tumatawag sa Panginoon. Panginoon, pakiusap, dumating ka na agad para iligtas kami mula sa pagdurusa. Ngayon, sa mga huling araw, dumarami ang mga sakuna. Sunod-sunod na nangyayari ang mga salot, lindol, baha at digmaan. Ang mga propesiya ng Panginoong Hesus tungkol sa mga huling araw ay natupad na at dumating na tayo sa kritikal na sandali ng pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Kung hindi tayo magbabantay at maghahanda, mapapalampas lang natin ang Panginoon at hahantong sa pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin sa gitna ng mga sakuna. Iyon ay magiging walang hanggang pagsisisi. Taimtim ka rin bang nananabik sa pagbabalik ng Panginoon? Nais mo bang maging isa sa matatalinong dalaga na makakasalubong sa pagdating ng Panginoon? Alam mo ba ang landas sa pagsalubong sa Panginoon? Ang paksang ito ay tungkol sa kung tunay ba nating masasalubong ang pagbabalik ng Panginoong Hesus at tungkol din ito sa tadhana ng bawat isa sa atin. Sana ay makinig kayo hanggang sa dulo dahil makakarinig kayo ng mabuting balita na hindi pa ninyo narinig kailanman. Paano nga ba eksaktong darating ang Panginoon sa mga huling araw? Naniniwala ang karamihan na ang pagbabalik ng Panginoon ay mangyayari lamang sa iisang paraan, sa pamamagitan ng pagparito sakay ng mga ulap, dahil ipinropesiya sa aklat ng pahayag. Narito, siya ay pumaparitong nasasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata at nang nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Gayunpaman, maraming propesiya sa Biblia tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Kung gusto nating salubungin ang pagdating ng Panginoon, hindi tayo pwedeng umasa lang sa isang talatang ito. Kailangan din nating bigyang pansin ang sariling mga propesiya ng Panginoong Hesus. Sinabi ng Panginoong Hesus,
Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap sa silanganan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagparito ng Anak ng Tao. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang Anak ng Tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sa mga talatang ito, paulit-ulit na nagpropesiya ang Panginoon tungkol sa Anak ng Tao at sa pagparito ng Anak ng Tao. Ang Anak ng Tao ay tumutukoy sa isang normal at ordinaryong katawang tao na nangangahulugang nagkakatawang tao ang Diyos para gumawa at nagtataglay ng normal na pagkatao at hindi talaga mahiwaga. Siya ay nakikita, nahahawakan at talagang namumuhay kasama ng mga tao. Ang mga propesiya ng pagparito sakay ng mga ulap at pagparito bilang anak ng tao ay hindi magkasalungat. Bawat propesiya sa Biblia na sinabi ng Diyos ay tiyak na matutupad, pero matutupad ang mga ito ng hakbang-hakbang. At may proseso at pagkakasunod-sunod ang katuparan ng mga ito. Ang pagbabalik ng Panginoon ay mangyayari sa dalawang yugto. Bago ang mga sakuna, unang lihim na magkakatawang tao ang Diyos para magpakita at isagawa ang kanyang gawain. Pagkatapos ng mga sakuna, hayagang darating ang Diyos sakay ng mga ulap sa kanyang espiritual na katawan. Sa dalawang magkaibang yugtong ito, gagawa ang Diyos ng magkakaibang gawain. Kapag lihim na nagkatawang tao ang Diyos sa ikalawang pagkakataon, ipapahayag niya ang katotohanan para isagawa ang gawain ng paghatol at pagdadalisay. Gagawing perpekto ang isang grupo ng mga mananagumpay bago ang mga sakuna. Tinutupad nito ang mga propesiya. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Pagkatapos makumpleto ng Diyos ang gawain ng paghatol, dinadalisay ang mga taos-pusong nananampalataya sa Kanya at ginagawang perpekto ang isang grupo ng mga mananagumpay. Darating siya ng may dakilang kaluwalhatian, hayagang magpapakita sakay ng mga ulap sa lahat ng tao at bansa. Sa panahong iyon, tapos na ang gawain ng pagliligtas, at iyon na ang panahon para gantimpalaan ng Diyos ang mabubuti at parusahan ang mga buktot. Sino mang tumatangging tanggapin ang ikalawang pagkakatawang tao ng Diyos bago ang mga sakuna ay kokondinahin at parurusahan ng Diyos. Mahuhulog sila sa mga sakuna, tatangis at maggangalit ang mga ngipin at lubusang mawawasak. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Narito, siya ay pumaparitong nasasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata at ng nangagsiulos sa kanya, at ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy dahil sa kanya. Salubungin ang Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig. Dahil muling magkakatawang tao ang Panginoon sa mga huling araw, paano natin siya makikilala at masasalubong ang kanyang pagbabalik? Sinabi ng Panginoong Hesus,
Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sinuman ay duminig sa aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sa aklat ng pahayag, paulit-ulit na ipinopropesiya, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang pariralang ito ay binanggit ng 7 beses. Malinaw na sinasabi sa atin ng mga talatang ito na ang paraan para makilala ang Panginoon ay ang pakinggan ang tinig ng Diyos. Bakit paulit-ulit na sinasabi sa atin ng Panginoon na dapat tayong magtuon sa pakikinig sa tinig ng Diyos para salubungin siya? Dahil pagbalik ng Panginoon sa mga huling araw, una siyang magkakatawang tao sa ikalawang pagkakataon bilang anak ng tao. Ang kanyang panlabas na anyo ay magiging ordinaryo at normal nang walang anumang mahihiwagang tanda. Kaya naman, walang sinumang makapagsasabi mula sa kanyang panlabas na anyo na siya ang pagpapakita ng Diyos. Iyon ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang bagay sa pagsalubong sa Panginoon ay hindi ang makita ng ating mga mata, kundi ang marinig ang kanyang tinig. Kung gayon, ano ang tinutukoy ng tinig na ito? Ang tinig na ito ay hindi tumutukoy sa kung ano ang tunog ng pisikal na boses ng Panginoon, kundi sa mga salitang binigkas ng Panginoon. Tingnan natin ang 2 halimbawa. 2,000 taon na ang nakalipas, unang nagkatawang tao ang Diyos bilang ang Panginoong Hesus. Ang kanyang panlabas na anyo ay napakaordinaryo at normal. Paano nakilala ng babaeng Samaritana ang Panginoong Hesus? Noong una, nang humingi sa kanya ng maiinom na tubig ang Panginoong Hesus, itinuring niya lang siyang isang ordinaryong Hudyo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Datapwat ang sinumang umiinom ng tubig na aking ibibigay sa kanya ay hindi mauuhaw magpakailanman. Bagkus ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang balon ng tubig sa kanya na bubukal ng buhay na walang hanggan." Malinaw na ang mga salita ng Panginoong Hesus ay puno ng awtoridad at kapangyarihan. Kalaunan, ibinunyag ng Panginoong Hesus ang lihim na nagkaroon ang babaeng Samaritana ng 5 asawa at namangha ang babaeng Samaritana na nagsasabing, "Ginoo, napaghahalata kong ikaw ay isang propeta." Mula sa pagtingin kay Hesus bilang isang Hudyo lamang, ay tinawag niya si Hesus na isang propeta dahil ibinunyag ni Hesus ang kanyang lihim. Kalaunan, tinanong ng babaeng Samaritana ang Panginoong Hesus kung saan dapat sumamba sa Diyos. Sumagot ang Panginoong Hesus, "Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga nagsisisamba sa Kanya ay kinakailangang magsisamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan." Sa isang pahayag na ito, nilutas ng Panginoong Hesus ang kanyang kalituhan na hindi masagot ng iba. Sa puntong ito, nakilala ng babaeng Samaritana ang Panginoong Hesus at sinabing, "Nalalaman ko na paririto ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay ipahahayag niya sa amin ang lahat ng bagay." Mula sa prosesong ito, makikita natin na hindi nakilala ng babaeng Samaritana ang Panginoon sa pamamagitan ng nakita ng kanyang mga mata, kundi sa pakikinig sa mga salita ni Hesus. Tingnan natin ang isa pang halimbawa. Paano nakilala ni Pedro ang Panginoong Hesus? Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisipa roon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan." Mula rito,
makikita natin na nakilala ni Pedro ang tunay na pagkakakilanlan ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagdinig sa mga salitang kanyang binigkas. Sa makatuwid, para makilala ang Panginoon, hindi tayo maaaring umasa sa kung ano ang nakikita ng ating mga mata, kundi dapat pakinggan ang kanyang tinig. Kung maipapahayag ng anak ng taong ito ang katotohanan, kung gayon, gaano man kaordinaryo ang kanyang panlabas na itsura, siya ang Kristo. Gayon din, sa mga huling araw, kapag nagkatawang tao ang Diyos sa ikalawang pagkakataon, kung gusto natin siyang makilala, dapat din nating pakinggan ang kanyang tinig. Ipinropesiya ng Panginoong Hesus, "Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." Nangangahulugan ito na pagbalik ng Panginoon sa mga huling araw, sasabihin niya sa atin ang maraming bagong bagay at papatnubayan tayo sa lahat ng katotohanan. Ang maraming bagay na ito ay mga katotohanang hindi pa kailanman sinabi ng Panginoon, mga salitang hindi pa naririnig ng sinuman at hindi nakatala sa Biblia. Ang mga iyon ang mga salitang bibigkasin ng Diyos pagdating niya sa mga huling araw. Kung gayon, maaaring may magtanong, bakit ang pagdinig sa mga katotohanang hindi pa naririnig kailanman ay nangangahulugang nasalubong na natin ang Panginoon? Pag-isipan natin ng sama-sama ang ilang tanong. Saan nagmumula ang katotohanan? Sino ang makapagpapahayag ng katotohanan? Makapagpapahayag ba ng katotohanan ang mga tao? Makapagpapahayag ba ng katotohanan ang mga pastor, mga elder ng relihiyon o siyentista? Makapagpapahayag ba ng katotohanan si Satanas? Hindi. Tanging ang Diyos ang makapagpapahayag ng katotohanan. Lahat ng katotohanan ay nagmumula sa Diyos. Gaya ng sinasabi sa Biblia, "Nang pasimula, siya ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos." Sinabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay." Ang katotohanan ay nagmumula sa Diyos. Tanging ang Diyos ang pinagmumula ng katotohanan, at tanging ang Diyos ang makapagpapahayag ng katotohanan. Hindi makapagpapahayag ng katotohanan si Satanas, at hindi makapagpapahayag ng katotohanan ang mga tao. Gaano man karunong ang isang tao o gaano man kataas ang tingin sa kanya, hindi siya makapagpapahayag ng katotohanan. Sa makatuwid, ang pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon ay nangangahulugang pagsalubong sa anak ng tao na kayang magpahayag ng lahat ng katotohanan, dahil tanging si Kristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kung may isang anak ng tao na patuloy na nagpapahayag ng katotohanan, gaano man kaordinaryo ang kanyang panlabas na hitsura, tiyak na siya ang Diyos sa katawang tao, ang pagpapakita ng Diyos mismo, ang pagsasakatawan ng Diyos mismo at ang katotohanan. Para makilala ang Panginoon, dapat nating pakinggan ang kanyang tinig. Pero, paano natin makikilala ang tinig ng Diyos? Sa katunayan, ang pagkilala sa tinig ng Diyos ay nangangahulugan ng pagkilala kung paano nagsasalita ang Diyos at pag-unawa sa mga katangian ng mga salita ng lumikha. Kahit na nagkakatawang tao ang Diyos para magsalita, nagsasalita siya sa buong sangkatauhan mula sa pinakamataas na posisyon. Ito ang tono at katangian ng mga salita ng Diyos. Ang awtoridad, pagkakakilanlan,
at disposisyon ng Diyos ay malinaw na nasasalamin sa kanyang mga salita. Masasabi ring ito ang katangi-tanging paraan ng pagsasalita ng lumikha. Mga katangian ng tinig o mga salita ng Diyos. Sa kabuuan, ang mga salita ng Diyos ay may kapangyarihan at autoridad. Kayang ibunyag ng mga salita ng Diyos ang lahat ng misteryo at kayang ilantad ng mga salita ng Diyos ang ating katiwalian, dalisayin at iligtas tayo at pagkalooban tayo ng buhay. Sa puntong ito, pag-isipan natin ang isang tanong. Ipinropesiya ng Panginoon na ipapahayag niya ang katotohanan sa mga huling araw. Sa tingin ninyo, darating ba siya para bigkasin ang mga salitang nakatalana sa Biblia o magsasalita siya ng mga bagong salita sa labas ng Biblia na hindi pa niya nasasabi kailanman? A. Ang Biblia ay naglalaman lamang ng mga salitang sinabi ng Panginoon sa nakaraan. Pagdating ng Panginoon sa mga huling araw, magsasalita siya ng mga bagong salita sa labas ng Biblia na hindi pa niya nasasabi kailanman. B. Bibigkasin ng Panginoon ang mga salitang nakapaloob na sa Biblia. C. Hindi ako sigurado. Ang tamang sagot ay A. Ang Biblia ay naglalaman lamang ng mga salitang sinabi ng Panginoon sa nakaraan. Pagdating ng Panginoon sa mga huling araw, magsasalita siya ng mga bagong salita sa labas ng Biblia na hindi pa niya nasasabi kailanman. Magandang balita! Dumating na ang kasintahang lalaki. 2,000 taon na ang lumipas mula nang mangako ang Panginoong Hesus at maraming tao ang sabik na nag-aabang sa kanyang pagbabalik. Sa katunayan, nagbalik na sa katawang tao ang Panginoong Hesus. Mayroon na ngayong isang anak ng tao na maraming taon nang nagpapahayag ng maraming katotohanan. Maraming tao, pagkatapos basahin ang kanyang mga salita, ang nakadarama na ang mga iyon ay mga pagbigkas ng banal na espiritu, ang tinig ng Diyos. Nakilala nila na ang anak ng taong ito na nagpapahayag ng katotohanan ay ang nagbalik na Panginoong Hesus. Siya ang nagkatawang taong makapangyarihang Diyos. Ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang lahat ng katotohanang kailangan para linisin at iligtas ang sangkatauhan. Ibinunyag ang mga misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos at isinagawa ang gawain ng paghatol na nagsisimula sa sambahayan ng Diyos. Winakasan niya ang kapanahunan ng biyaya at pinasimulan ang kapanahunan ng kaharian. Nagbalik na sa katawang tao ang Panginoong Hesus at nagsasalita na ngayon ng kanyang mga salita. Pakinggan natin ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Pakinggan ang tinig ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, minsan na akong tinawag na Jehovah, minsan din akong nakilala ng mga tao bilang ang Mesiyas, at minsan na akong tinawag ng mga tao na Jesus na tagapagligtas ng may pagmamahal at paggalang. Ngayon ay hindi na ako ang Jehovah o Jesus na nakilala ng mga tao noong araw. Sa halip, ako ang Diyos na nagbalik na sa mga huling araw, ang Diyos na magwawakas sa kapanahunan. Ako ang Diyos mismo na bumabangon mula sa dulo ng daigdig, puspos ng aking buong disposisyon at puno ng autoridad, karangalan at kaluwalhatian. Hindi nakipag-ugnayan sa akin ang mga tao kailanman, hindi nila ako nakilala kailanman,
at noon pa man ay palagi silang walang alam tungkol sa aking disposisyon. Mula sa paglikha ng mundo hanggang ngayon, wala ni isa mang tao na nakakita sa akin. Ito ang Diyos na nagpapakita sa mga tao sa mga huling araw, ngunit nakatago sa gitna nila. Nananahan siya sa piling ng mga tao, tunay at totoo, tulad ng nagliliyab na araw at naglalagablab na apoy, puno ng kapangyarihan at nag-uumapaw sa awtoridad. Wala ni isa mang tao o bagay na hindi hahatulan ng aking mga salita, at wala ni isa mang tao o bagay na hindi gagawing dalisay sa pamamagitan ng pagsunog sa apoy. Sa huli, pagpapalain ang napakaraming bansa dahil sa aking mga salita at dudurugin din ng pira-piraso dahil sa aking mga salita. Sa ganitong paraan, makikita ng lahat ng tao sa mga huling araw na ako ang tagapagligtas na nagbalik at na ako ang makapangyarihang Diyos na lumulupig sa buong sangkatauhan. At makikita ng lahat na ako ay minsang naging handog para sa kasalanan ng tao, ngunit sa mga huling araw ay ako ang naging mga apoy ng naglalagablab na araw na sumusunog sa lahat ng bagay, gayon din ang araw ng katuwiran na nagbubunyag sa lahat ng bagay. Ito ang aking gawain sa mga huling araw. Ginamit ko ang pangalang ito at dala ko ang disposisyong ito upang makita ng lahat ng tao na ako ang matuwid na Diyos, ang nagliliyab na araw, ang naglalagablab na apoy, at upang lahat ay sambahin ako, ang iisang tunay na Diyos, at upang makita nila ang aking tunay na mukha. Ako ay hindi lamang ang Diyos ng mga Israelita at hindi lamang ako ang manunubos. Sa halip, ako ang Diyos ng lahat ng nilalang sa buong kalangitan at sa lupa at karagatan. Sa buong sansinukob ay ginagawa ko ang aking gawain, at sa silangan walang humpay ang mga pagdagundong ng mga tunog. Niyayanig ang lahat ng bansa at denominasyon. Ang aking mga pagbigkas ang umakay sa lahat ng tao patungo sa kasalukuyang panahon. Idinudulot ko na malupig ng aking mga pagbigkas ang lahat ng tao, na mahulog sa daloy na ito at nasumuko sa aking harapan, sapagkat matagal ko nang binawi ang aking kaluwalhatian mula sa buong mundo at muli itong inilabas sa silangan. Sino ang hindi nasasabik na makita ang aking kaluwalhatian? Sino ang hindi balisang umaasa sa aking pagbabalik? Sino ang hindi nauuhaw sa aking muling pagpapakita? Sino ang hindi nangungulila sa aking pagiging kaibig-ibig? Sino ang hindi lalapit sa liwanag? Sino ang hindi makakakita sa kasaganaan ng Kanaan? Sino ang hindi nananabik sa pagbabalik ng manunubos? Sino ang hindi humahanga sa kanya na nagtataglay ng dakilang kapangyarihan? Ang aking mga pagbigkas ay ipapakalat sa buong mundo. Higit akong bibigkas at magsasabi ng mga salita sa aking mga hinirang na tao, gaya ng isang malakas na kulog na yumayanig sa mga bundok at ilog. Sinasambit ko ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay naging yaman na ng tao, at itinatangi ng lahat ng tao ang aking mga salita. Nagliliwanag ang kidlat mula sa silangan hanggang sa kanluran. Gayon na lamang ang mga salita ko na ayaw mahiwalay ng mga tao sa mga ito, at ang mga ito ay hindi rin maaarok ng tao, at higit pa rito, nagdudulot ito ng kagalakan sa mga tao. Tulad ng mga bagong silang na sanggol, natutuwa at nagagalak ang lahat ng tao, at ipinagdiriwang ang aking pagparito.
Sa pamamagitan ng aking mga pagbigkas, dadalhin ko ang lahat ng tao sa aking harapan. Pagkatapos niyon, formal akong papasok sa gitna ng mga tao at nang sa gayon, sila ay lumapit para magpatira pa sa akin. Taglay ang kaluwalhatiang nababanaag sa akin at ang mga salita mula sa aking bibig. Pahaharapin ko ang lahat ng tao sa akin at ipapakita ko sa kanila na nagliliwanag ang kidlat mula sa silangan, na bumaba na ako sa bundok ng mga olibo sa silangan at na matagal na akong pumarito sa lupa at na hindi na ako ang anak ng mga Hudyo kundi ang kidlat ng silanganan. Sapagkat matagal na akong nabuhay na muli at lumisan mula sa gitna ng sangkatauhan, at pagkatapos ay muli akong nagpakita ng may kaluwalhatian sa gitna ng mga tao. Ako ang siyang sinamba sa loob ng di mabilang na panahon bago pa ang ngayon, at ako rin ang sanggol na tinalikuran ng mga Israelita sa loob ng di mabilang na panahon bago pa ang ngayon. Higit pa rito, ako ang puno ng kaluwalhatiang makapangyarihang Diyos ng kasalukuyang panahon. Hayaang lumapit ang lahat sa aking luklukan at makita ang aking maluwalhating mukha, marinig ang aking mga pagbigkas at makita ang aking mga gawa. Ito ang kabuuan ng aking layunin. Ito ang wakas at kasukdulan ng aking plano, gayon din ang layunin ng aking pamamahala. Ang bigyang karangalan ako ng di mabilang na nasyon, kilalanin ako ng di mabilang na bibig. Ang pagkatiwalaan ako ng di mabilang na tao at sumuko sa akin ang di mabilang na mga taong hinirang ko. Mga kapatid, pag-isipan natin ito. Sino ang makapagpapahayag ng mga salitang ito? A. Tanging Diyos ang makapagpapahayag ng mga salitang ito. Ito ang tinig ng Diyos. B. Mula ito sa tao. Kahit sino ay kayang ipahayag ang mga salitang ito. C. Hindi ko alam. Ang tamang sagot ay A. Tanging Diyos ang makapagpapahayag ng mga salitang ito. Ito ang tinig ng Diyos. Bawat salita ng makapangyarihang Diyos ay may taglay na awtoridad at kapangyarihan at tumatagos sa puso ng mga tao. Maliban sa Diyos, sino ang makapagsasalita sa buong sangkatauhan? Maliban sa Diyos, sino ang makapagpapahayag sa sangkatauhan ng layunin ng Diyos na iligtas sila? Maliban sa Diyos, sino ang makapagtatakda ng mga kalalabasan ng tao, makakokontrol sa buhay at kamatayan, at makapamamahala sa sansinukob at sa lahat ng bagay na naroroon? Maliban sa Diyos, sino ang makapagbubunyag sa sangkatauhan ng plano ng Diyos para sa kanyang gawain sa mga huling araw at ang huling kalalabasan at hantungan ng sangkatauhan? Maliban sa Diyos, sino ang makapagpapahayag ng mga atas administratibo ng Diyos sa buong sansinukob? Maliban sa Diyos, walang sino mang makakagawa nito. Ang makapangyarihang Diyos ay hayagang nagsasalita sa buong sangkatauhan at nadarama ng lahat ang awtoridad at kapangyarihan sa kanyang mga salita. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay direktang pagbigkas ng Diyos. Ang mga iyon ang tinig ng Diyos. Lahat ng tupa ng Diyos na nakakarinig sa mga salita ng makapangyarihang Diyos ay nakikilala na Siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Tinutupad nito ang mga salita ng Panginoong Hesus. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Nagkatawang tao na ang Diyos sa ikalawang pagkakataon at nagbalik na. Ang Panginoong Hesus na pinananabikan natin araw at gabi
ay nagbalik na. Siya ang makapangyarihang Diyos. Nagbalik na ang Panginoong Hesus at binibigkas ang kanyang mga bagong salita. Pag-isipan natin ang isang tanong. Sa tingin ninyo, ang mga salita bang ito ay mula sa Biblia? O ang mga ito ba ang mga bagong salita sa labas ng Biblia na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga huling araw? A. Ang mga ito ang mga salita sa Biblia. B. Ang mga ito ang mga bagong salita sa labas ng Biblia na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga huling araw. C. Hindi ako sigurado. Ang mga ito ang mga bagong salita sa labas ng Biblia na sinabi ng Panginoong Hesus sa mga huling araw. Ito ang mga bagong salita na ipinahayag ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw. Mga salitang hindi dating nakatala sa Biblia. Sa katunayan, nagbalik na sa katawang tao ang Panginoong Hesus sa mga huling araw. Binuksan niya ang selyadong aklat na ipinropesiya sa aklat ng pahayag na tumutupad sa mga propesiya. At sinabi niya, "Yumaon ka ng iyong lakad, Daniel, sapagkat ang mga salita ay nasarahan at natatakan hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang magpapakalinis at magpapakaputi at magpapakadalisay. Ngunit ang masasama ay gagawa na may kasamaan at wala sa masasama na makakaunawa. Ngunit silang pantas ay mga kakaunawa. At nakita ko sa kanang kamay niyaong nakaupo sa luklukan ang isang aklat na may sulat sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. At nakakita ako ng isang malakas na anghel na nagtatanyag ng malakas na tinig. Sinong karapat-dapat magbukas ng aklat at magtanggal ng mga tatak nito? At walang sino man sa langit, ni sa lupa o sa ilalim man ng lupa ang kayang makapagbukas ng aklat ni makatingin doon. At ako'y umiyak ng umiyak sapagkat walang nahanap na sino mang marapat magbukas ng aklat o makatingin man lang dito. At sinabi sa akin ng isa sa matatanda, "Huwag kang umiyak. Masdan mo ang leyon ng angka ni Juda, ang ugat ni David, ay nagtagumpay na buksan ang aklat at ang 7 selyo nito." Walang sino man sa sangkatauhan ang makapagbubukas ng selyadong aklat. Tanging ang Panginoong Hesus mismo ang makapagbubukas nito, dahil walang sino man sa mga tao ang makapagpapahayag ng katotohanan. Tanging ang Diyos ang makapagpapahayag ng katotohanan. Sa makatwid, ang mga salitang ito ay hindi binigkas ng sino man sa atin, ni hindi rin ito direktang binigkas ng Espiritu ng Diyos. Sa halip, personal na nagkatawang tao ang Diyos sa lupa sa ikalawang pagkakataon, sa isang karaniwang anyong tao na may laman at dugo, nagsasalita ng maraming bagong salita at nagsasagawa ng bagong gawain. Unti-unting nakilala ng mga tupa ng Diyos na ang mga salitang binigkas ng makapangyarihang Diyos ay ang katotohanan at kinikilala na siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Kung gayon, gaano karaming salita na ang nabigkas ng makapangyarihang Diyos sa ngayon? Sa ngayon, nakapagsalita na ang makapangyarihang Diyos ng mahigit 10 milyong salita ng katotohanan sa mga huling araw. Ang mga bagong salitang ito ang katibayan na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Ang buong Biblia ay naglalaman lamang ng halos 800,000 salita. Ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ngayon ay kasing kapal ng 12 Biblia. Tumpak na tinutupad nito ang propesiya ng Panginoong Hesus. Mayroon pa akong maraming bagay na sa inyo ay sasabihin, ngunit ngayon ay hindi ninyo kakayanin. Gayunman ay kapag siya,
ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan at kanyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Sa kanyang mga salita, inihayag ng makapangyarihang Diyos ang maraming misteryo. Halimbawa, ang misteryo ng 6,000 taong plano ng pamamahala ng Diyos. Ang misteryo ng 3 yugto ng gawain ng Diyos para iligtas ang sangkatauhan. Ang misteryo ng pangalan ng Diyos. Ang misteryo ng gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ang misteryo ng pagkakatawang tao. Kung sino ang inililigtas ng Diyos at kung sino ang kanyang itinitiwalag. Paano gumagawa ang Diyos ng isang grupo ng mga mananagumpay bago ang mga sakuna? Kung sino ang makakapasok sa kaharian ng langit at kung sino ang hindi? Ang kalalabasan at hantungan sa hinaharap ng sangkatauhan. Paano maisasakatuparan ang kaharian ni Kristo? Paano ginagawang tiwali ni Satanas ang mga tao? Paano lubusang lulutasin ang problema ng kasalanan? Paano tunay na susundin at mamahalin ang Diyos? At napakarami pang iba. Hindi lamang inihahayag sa atin ng mga misteryong ito kung ano ang nangyari sa nakaraan, kundi ipinapaliwanag din ang gawaing ginagawa ng Diyos ngayon at kung ano ang kanyang isasakatuparan sa hinaharap. Ang mga misteryong ito ay nakapagbubukas isip at lubos na nakakakumbinsi, nagbibigay sa mga tao ng isang ganap na bagong pagkaunawa at kabatiran sa gawain at disposisyon ng Diyos. Tumpak na tinutupad nito ang propesiya sa Biblia. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paroon at parito at ang kaalaman ay lalago. Maaaring may magtanong, paano tayo makakasiguro na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus? Ang mga pagbigkas ng Diyos sa tuwing siya ay nagkakatawang tao ay tiyak na sumasaklaw sa maraming larangan. Pangunahing nauugnay ang mga ito sa mga hinihingi at paalala ng Diyos sa sangkatauhan, sa mga salita ng mga atas administratibo at mga kautusan ng Diyos. Ang kanyang mga salita ng paghatol at pagkastigo at ang kanyang pagbubunyag sa tiwaling sangkatauhan. Mayroon ding mga salita ng mga propesiya at mga pangako ng Diyos sa sangkatauhan at iba pa. Ang lahat ng salitang ito ay pagpapahayag ng katotohanan, ng daan at ng buhay. Lahat ng ito ay pagpapakita ng diwa ng buhay ng Diyos. Kinakatawan ng mga ito ang disposisyon ng Diyos at ang lahat ng mayroon siya at ang kanyang pagiging Diyos. Mula sa mga salitang ipinahayag ng Diyos, nakikita natin na ang mga salita ng Diyos ay ang katotohanan at ang mga ito ay may awtoridad at kapangyarihan. Kaya, kung nais ninyong tukuyin kung ang mga salitang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ay ang tinig ng Diyos, maaari ninyong ikumpara ang mga salita ng Panginoong Hesus at ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at tingnan kung ang mga iyon ay mga salitang ipinahayag ng iisang Espiritu at kung ang mga iyon ay gawaing isinagawa ng iisang Diyos. Kung iisa ang kanilang pinagmulan, kung gayon, pinapatunayan nito na ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay mga pagbigkas ng Diyos at na ang makapangyarihang Diyos ay ang pagpapakita ng Diyos. Una, titingnan natin ang mga salita ng Diyos tungkol sa mga hinihingi at paalala sa mga tao. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit." Mapapalad ang mga aba sa Espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nangagugutom at nangauuhaw sa katuwiran, sapagkat sila'y bubusugin
Mapapalad ang mga inuusig dahil sa pagsunod sa matuwid, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Ngayon, yaong may tunay na pagmamahal sa akin, mapalad ang gayong mga tao. Mapalad ang mga nagpapasakop sa akin, mananatili sila sa aking kaharian. Mapalad ang mga nakakakilala sa akin, gagamit sila ng kapangyarihan sa aking kaharian. Mapalad ang mga naghahangad sa akin, makakalaya sila mula sa mga gapos ni Satanas at magtatamasa ng aking mga pagpapala. Mapalad ang mga nagagawang maghimagsik laban sa kanilang sarili, sila'y magiging akin at magmamana sila ng kasaganaan ng aking kaharian. Aalalahanin ko ang mga nagsusumikap para sa akin. Tatanggapin ko ang mga gumugugol ng kanilang sarili para sa akin at pagkakalooban ko ng mga bagay na tatamasahin nila yaong mga nag-aalay sa akin. Pagpapalain ko ang mga nagtatamasa sa aking mga salita. Magiging mga haligi sila na magtataas ng tukod sa aking kaharian. Magtatamasa sila ng walang kapantay na kasaganaan sa aking sambahayan at walang maikukumpara sa kanila." Mula sa mga paalala at hinihinging ibinigay ng Panginoong Hesus at ng makapangyarihang Diyos, makikita natin ang mga inaasahan ng Diyos para sa sangkatauhan. Pinahahalagahan ng Diyos ang matatapat na tao at pinagpapala ang mga taos-pusong gumugugol para sa Kanya. Nasasaksihan din natin ang malalim na pagkalinga at pagliligtas ng Diyos para sa sangkatauhan. Bagamat ang Panginoong Hesus at ang makapangyarihang Diyos ay gumagawa sa magkaibang kapanahunan at nagsasalita sa magkaibang paraan, ang disposisyong ibinunyag, ang mga katotohanang ipinahayag, at ang mga hinihingi sa sangkatauhan ay nananatiling pareho. Susunod, tingnan natin ang mga salita ng Diyos tungkol sa mga atas administratibo. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Datapwat ang kapusungang laban sa banal na espiritu ay hindi ipatatawad. At ang sinumang magsalita ng isang salitang laban sa anak ng tao ay ipatatawad sa kanya. Datapwat ang sinumang magsalita laban sa banal na espiritu ay hindi ipatatawad sa kanya kahit sa sanlibutang ito o maging sa darating." Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Ipupukol ko ang aking puot sa bawat bansa at ipapahayag ang mga atas administratibo na naisapubliko sa buong sansinukob at kakastiguhin ang sinumang lumalabag sa mga ito. Kapag nagsasalita ako sa buong sansinukob, naririnig ng lahat ng tao ang aking tinig. Ibig sabihin, nakikita ng lahat ng tao ang lahat ng gawa na isinakatuparan ko sa buong sansinukob. Yaong mga sumasalungat sa aking mga layunin, ibig sabihin, yaong mga kumukontra sa akin sa mga gawa ng tao ay babagsak sa gitna ng aking pagkastigo. Gagawin kong panibago ang napakaraming bituin sa kalangitan. At dahil sa akin, ang araw at ang buwan ay mapapanibago, ang kalangitan ay hindi na gaya ng dati, at lahat ng bagay sa lupa ay mapapanibago. Maisa sa katuparan ang lahat ng ito dahil sa aking mga salita. Ang lahat ng bansa sa loob ng sansinukob ay muling hahati-hatiin at mapapalitan ng aking kaharian upang ang mga bansa sa ibabaw ng lupa ay maglalaho magpakailanman at ang matitira lang ay ang kaharian na sumasamba sa akin. Lahat ng bansa sa lupa ay mawawasak at titigil sa pag-iral. Sa mga tao sa loob ng sansinukob, ang lahat ng sa dyablo ay lilipulin.
Ang lahat ng sumasamba kay Satanas ay babagsak sa gitna ng aking naglalagablab na apoy. Ibig sabihin, maliban doon sa mga sumusunod sa agos, lahat ay magiging abo. Kapag kinakastigo ko ang bawat tao, ang relihiyosong komunidad sa iba't ibang antas ay babalik sa aking kaharian at malulupig sa pamamagitan ng aking mga gawa dahil nakita na nila na dumating na ang banal na nakasakay sa isang puting ulap. Lahat ng tao ay pagbubukod-bukurin ayon sa kanilang uri at tatanggap ng iba't ibang pagkastigo na nararapat sa kanilang mga kilos. Ang lahat ng lumaban sa akin ay mamamatay at yaon namang mga hindi ako kasali sa kanilang mga gawa sa lupa. Dahil sa kanilang naging pag-uugali, sila ay patuloy na iiral sa lupa sa ilalim ng pamamahala ng aking mga anak at aking mga tao. Magpapakita ako sa di mabilang na mga bansa at tao at ipapahayag ko ang sarili kong tinig sa lupa. Ipinoproklama ang pagkumpleto ng aking dakilang gawain. Tinutulutan ang lahat ng tao na makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. Mula sa mga salitang ito, nakikita natin na ang mga lumalapastangan sa banal na espiritu at matigas na lumalaban sa gawain ng Diyos ay haharap sa kanyang paghatol at kaparusahan sa huli. Ang mga atas administratibong inilabas ng makapangyarihang Diyos ay mas detalyado at komprehensibo, ngunit ganap na naaayon sa mga salitang binigkas ng Panginoong Hesus. Lahat ng ito ay nagbubunyag ng natatanging pagkakakilanlan ng Diyos bilang ang lumikha at ng kanyang banal na diwa at matuwid na disposisyon na hindi maaaring salungatin. Susunod, tingnan natin ang mga salita ng Diyos tungkol sa paghatol, pagkastigo at pagbubunyag sa katiwalian ng sangkatauhan. Sinabi ng Panginoong Hesus, "Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarahan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao, sapagkat kayo ay hindi na nagsisipasok, at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang mga kapasok. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat inyong nililibot ang dagat at ang lupa sa paghanap ng isa ninyong mapagbabalik loob, at kung siya ay magkagayon na, ay inyong ginagawa siyang makaibayo pang anak ng impyerno kaysa sa inyong sarili." Sabi ng makapangyarihang Diyos, "Napakaraming naniniwala sa akin para lamang pagalingin ko sila. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gamitin ko ang aking kapangyarihan upang itaboy ang maruruming espiritu mula sa kanilang mga katawan, at napakaraming naniniwala sa akin para lamang makatanggap sila ng kapayapaan at kagalakan mula sa akin. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang hingan ako ng mas maraming material na kayamanan. Napakaraming naniniwala sa akin para lamang gugulin ang buhay na ito sa kapayapaan at maging ligtas at matiwasay sa mundong darating. Napakaraming nananampalataya sa akin para maiwasan ang pagdurusa ng impyerno at para matanggap ang mga pagpapala ng langit. Napakaraming nananampalataya sa akin para lang sa pansamantalang kaginhawahan, ngunit hindi naghahangad magkamit ng anuman sa mundong darating. Kapag ibinuhos ko ang aking matinding galit sa mga tao at binabawi ko ang lahat ng kaligayahan at kapayapaan na dati nilang taglay, napupuno sila ng pagdududa. Kapag ibinigay ko sa mga tao ang pagdurusa ng impyerno at binabawi ko ang mga pagpapala ng langit, nagagalit sila ng husto. Kapag hinihiling sa akin ng mga tao
Napagalingin ko sila at hindi ko sila pinapakinggan at namuhi ako sa kanila. Nililisan nila ako upang sa halip ay hanapin ang paraan ng panggagaway at pangkukulam. Kapag inaalis ko ang lahat ng hiningi ng mga tao sa akin, naglalaho silang lahat ng walang bakas. Sa makatuwid, sinasabi ko na ang mga tao ay may pananalig sa akin sapagkat masyadong masagana ang biyaya ko at dahil masyadong maraming pakinabang na makakamit. Mula sa mga salita ng Panginoong Hesus na naglalantad sa mga Pariseyo at sa paghatol ng makapangyarihang Diyos sa katiwalian ng tao, nakikita natin na kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan at kinasusuklaman ang ating katiwalian. Nakikita rin natin ang kanyang matuwid at banal na disposisyon at sinisiyasat niya ang ating mga puso't isipan at alam na alam ang ating katiwalian. Susunod, tingnan natin ang mga salita ng Diyos ng pangako sa sangkatauhan. Narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya ay mananahan sa kanila, at sila ay magiging mga tao niya, at ang Diyos mismo ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, ni ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng ano pamang hirap. Ang mga bagay noong una ay naparam na. Sabi ng makapangyarihang Diyos, habang nagiging kompleto ang aking mga salita, unti-unting nabubuo ang kaharian sa mundo at unti-unting bumabalik sa normalidad ang tao, at sa gayon ay naitatatag sa lupa ang kahariang nasa aking puso. Sa kaharian, nababawi ng lahat ng tao ng Diyos ang buhay ng normal na tao. Wala na ang nagyayelong taglamig, napalitan ng isang mundo ng mga lungsod ng tagsibol kung saan tumatagal ng buong taon ang tagsibol. Hindi na nalalantad ang mga tao sa kapanglawan ng mundo ng tao, at hindi na nila tinitiis ang nakangangatog na lamig ng mundo ng tao. Hindi nag-aaway-away ang mga tao, hindi nagdidigmaan ang mga bansa, wala ng patayan at dugong dumadaloy mula sa patayan. Lahat ng lupain ay puspos ng kaligayahan, at lahat ng dako ay punong-puno ng pagmamalasakit ng mga tao sa isa't isa. Ang mga pangako ng Panginoong Hesus at ng makapangyarihang Diyos ay nagbubunyag ng pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, pati na rin ng kanyang autoridad at kapangyarihan sa tadhana ng sangkatauhan at sa buong sangnilikha. Tanging ang Diyos mismo ang makapagbubunyag ng mga misteryo ng kanyang kaharian at kung ano ang magiging hitsura nito, at tanging siya ang makapagsasakatuparan ng kanyang magagandang pangako para sa sangkatauhan. Mula sa paghahambing sa itaas, makikita natin na ang makapangyarihang Diyos at ang Panginoong Hesus ay iisa at pareho. Ang mga salitang ito ay binigkas ng Diyos na nagkatawang tao na nakatayo sa pinakamataas na posisyon at nagsasalita sa sangkatauhan. Ibinubunyag ang disposisyon at banal na diwa ng Diyos. Ganap na ipinapakita ang autoridad at pagkakakilanlan ng Diyos. Ang mga salitang ito ay nagmumula sa iisang espiritu na nagpapatunay na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus, ang pagpapamalas ng lumikha. Ngayon, ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao ay nagpapakita bilang isang ordinaryo, normal na tao, subalit ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay umayanig sa langit at lupa. Ang ilan sa kanyang mga salita ay puno ng autoridad at kapangyarihan. Ang ilan ay nag-uumapaw sa habag at pagpaparaya ng Diyos sa sangkatauhan. Ang ilan ay nagpapahayag ng kanyang matinding puot laban sa masamang mundong ito.
At ang ilan ay matalim at tumatagos na parang isang espadang may dalawang talim na direktang humihiwa sa ating mga puso. Ngayon, nakapagpahayag na ang makapangyarihang Diyos ng 10 milyong salita. Ang napakaraming salitang ito ay sapat na para makilala ng mga tupa ng Diyos na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Ang saganang mga katotohanang ito ang pinakamahusay na katibayan na dumating na ang Panginoon. Ngayon, ang mga salita ng Diyos ay isinapubliko na online, malayang magagamit ng mga tao mula sa lahat ng bansa at lupain para hanapin at siyasatin. Lahat ng naghahanap ng katotohanan at nananabik sa pagpapakita ng Diyos ay malayang makakatanggap ng panustos ng mga salitang ito. Tinutupad nito ang propesiya sa pahayag. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Dumating na ang makapangyarihang Diyos para gawin ang gawain ng paghatol. Sa mga huling araw, ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan para isagawa ang gawain ng paghatol na ganap na tumutupad sa mga propesiya sa Biblia. Sapagkat ang Ama'y hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. At binigyan siya ng awtoridad na humatol, sapagkat siya'y anak ng tao. Sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghuhukom sa bahay ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang gawain ng paghatol ay sariling gawain ng Diyos, kaya natural na ang Diyos mismo ang dapat gumawa nito. Hindi ito maaaring gawin ng tao para sa Kanya, sapagkat ang paghatol ay ang paglupig sa lahi ng tao sa pamamagitan ng katotohanan. Walang pag-aalinlangan na magpapakita pa rin ang Diyos bilang nagkatawang taong imahe upang gawin ang gawaing ito sa mga tao. Ibig sabihin, gagamitin ng Kristo ng mga huling araw ang katotohanan upang turuan ang mga tao sa buong mundo at ipaalam ang lahat ng katotohanan sa kanila. Ito ang gawain ng paghatol ng Diyos. Mga kapatid, pag-isipan natin ito. Sino ang makapagbubunyag ng ugat ng pagkakasala ng sangkatauhan? Sino ang makakagawa ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw? Sino ang makapaglilinis at makapagliligtas sa sangkatauhan? Sino ang makapagbubunyag sa sangkatauhan ng banal at matuwid na disposisyon ng Diyos na hindi maaaring salungatin? Wala ni isa. Maliban sa Diyos na nagkatawang tao, walang sino mang makakagawa nito. Nakikilala natin mula sa mga salita at gawain ng makapangyarihang Diyos na siya ang praktikal na Diyos na nagkatawang tao, ang pagpapakita ni Kristo na tagapagligtas sa mga huling araw. Ang paghatol sa mga huling araw ay nagsisimula sa sambahayan ng Diyos at isinasagawa sa lahat ng tumatanggap sa kanyang gawain ng paghatol sa mga huling araw. Ibig sabihin, nagbabalik ang Diyos sa lupa sa katawang tao, nagpapahayag ng maraming katotohanan para humatol at magdalisay, ginagabayan ang hinirang ng mga tao ng Diyos tungo sa lahat ng katotohanan. Ito ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at matagal na itong plinano ng Diyos. Maraming tao na nadiligan at napastulan ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at nakaranas ng kanyang paghatol at pagbubunyag ang nagkamit ng isang bagong pagkaunawa sa gawain ng Diyos. Nakita rin nila ang katotohanan ng pagtitiwali sa kanila ni Satanas, tunay na nagsisi at kinamuhian ang sarili nilang makasalanang kalikasan. Nagsimula na silang magtuon sa pagsasagawa ng katotohanan at nagbago na ang kanilang mga tiwaling disposisyon.
Nakagawa na rin sila ng iba't ibang patotoo ng pagiging dinalisay mula sa kanilang katiwalian sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo ng Diyos. Ang iba't ibang patotoo ng hinirang na mga tao ng Diyos, pati na rin ang maraming pelikula at video ay na-upload na online. Malinaw na ang gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay nakagawa na ng isang grupo ng mga mananagumpay at niyanig na ang lahat ng denominasyon at ang buong mundo. Parami ng paraming tao ang nakikinig sa tinig ng Diyos at nagsisiyasat sa tunay na daan. Maraming nauuhaw sa katotohanan at taos-pusong nananampalataya sa Panginoon nang makita ang mga salita ng makapangyarihang Diyos at ang iba't ibang patotoo ng hinirang na mga tao ng Diyos, ang nagkumpirma na ang makapangyarihang Diyos nga ang nagbalik na Panginoong Hesus. Sunod-sunod silang dumarating para tanggapin ang makapangyarihang Diyos at nadala na paitaas sa harap ng trono ng Diyos, tumanggap ng paghatol at pagdadalisay sa harap ng hukumang luklukan ni Kristo at dumalo na sa piging ng kasalan ng Kordero. Maaaring may magtanong, bakit hindi ko ito nalaman noon pa? Ito ay dahil nagbalik ng lihim ang Diyos sa katawang tao at hindi lahat ay naririnig ang magandang balitang ito ng sabay-sabay. Pauna nang itinadhana ng Diyos ang angkop na panahon para marinig ng bawat tao ang pagdating ng Panginoon. Ngayon, ay nagagawa mong marinig ang balita ng pagbabalik ng Panginoon. Ito ay ganap na isinaayos ng Diyos. Marahil ay pakiramdam mo ay labis na biglaan ito o hindi pa dumarating ang panahon. Pero nagbalik na ang anak ng tao sa oras na pinaka-hindi natin inaasahan. Gaya ng sinasabi sa kasulatan. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sa katunayan, hindi ka nag-iisa sa pagkarinig sa balitang ito. Sa iyong sariling bansa at maging sa iyong bayan, marami ng kapatid ang sumalubong sa pagbabalik ng Panginoon. Ang Ebanghelyo ng Kaharian ay lumaganap na sa buong sansinukob. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang aking mga pagbigkas ay ipapakalat sa buong mundo. Higit akong bibigkas at magsasabi ng mga salita sa aking mga hinirang na tao, gaya ng isang malakas na kulog na yumayanig sa mga bundok at ilog. Sinasambit ko ang aking mga salita sa buong sansinukob at sa sangkatauhan. Kaya naman, ang mga salita sa aking bibig ay naging yaman na ng tao at itinatangi ng lahat ng tao ang aking mga salita. Tinutupad ng Diyos ang kanyang sinasabi at ang kanyang sinasabi ay mangyayari. Sa katunayan, natupad na ang mga salitang ito. Ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ang katotohanan at isinagawa ang gawain ng paghatol simula sa sambahayan ng Diyos. Winakasan ang kapanahunan ng biyaya, pinasimulan ang kapanahunan ng kaharian at dinala ang ebanghelyo ng kaharian ng langit. Ang mga salita ng makapangyarihang Diyos ay naisalin na sa mahigit 40 wika at hayagang ipinoproklama sa buong sangkatauhan. Ang ebanghelyo ng kaharian ay lumaganap na ngayon sa lahat ng 5 kontinente. Abot ang bawat sulok ng mundo, pinatototohanan sa mahigit 100 bansa. Sa hilaga, narating nito ang malalawak na lupain ng Canada at ang mga lugar na nababalutan ng niyebe sa Russia. Sa timog, narating nito ang masisiglang lupain ng Argentina at South Africa. Sa silangan, narating nito ang mataong mga lungsod ng China, Japan at South Korea. Sa kanluran, narating nito ang United States, Brazil at mga pangunahing bansa sa Europa tulad ng Germany,
United Kingdom at France. Narating pa nga nito ang mga bansang tulad ng Australia, India at Singapore. Lahat ng tumatanggap sa gawain ng paghatol ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay dumalon na sa piging ng kasalan ng kordero at nagsimula ng bagong buhay sa kapanahunan ng kaharian. Namumuhay ng harapan kasama ang Panginoon. Tinutupad nito ang propesiya sa Biblia. At ito'y mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ni Jehovah ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas sa mga burol, at lahat ng bansa ay magsisiparoon doon. Tinutupad din ito ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Lumalawak ang kaharian sa gitna ng sangkatauhan, nabubuo ito sa gitna ng sangkatauhan, at nakatayo ito sa gitna ng sangkatauhan. Walang pwersang maaaring magwasak sa aking kaharian. Ang malawakang paglaganap ng ebanghelyo ng kaharian ng makapangyarihang Diyos sa mga huling araw ay lalo pang tumutulong sa atin na kumpirmahin na siya ay hindi isang ordinaryong tao, kundi ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, narinig mo na ba ang tinig ng Diyos? Sa tingin mo ba ay nagbalik na ang Panginoong Hesus? A. Hindi pa nagbabalik ang Panginoong Hesus. Naghihintay pa rin ako. B. Nagbalik na ang Panginoong Hesus sa espiritu lamang. C. Nagkatawang tao na ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon at personal nang binigkas ang mga bagong salitang ito at binuksan ang selyadong aklat. Ang tamang sagot ay C. Nagkatawang tao na ang Panginoong Hesus sa ikalawang pagkakataon at personal nang binigkas ang mga bagong salitang ito at binuksan ang selyadong aklat. Sa puntong ito, maaaring may magtanong, malinaw na isinasaad sa kasulatan. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Pero nagpapatotoo kayo na nagbalik na ang Panginoon. Kaya paano ninyo nalaman? Sinisipi ng ilang kapatid ang talatang ito at hindi naniniwala na nagbalik na ang Panginoon. Sa katunayan, hindi pa nila tunay na nauunawaan ang tunay na kahulugan ng talatang ito. Kung gayon, ano ang tunay na kahulugan ng sa araw at oras na yaon, walang makakaalam? Nangangahulugan ito na kapag nagkatawang tao ang Diyos at pumarito sa mundo, walang nakakaalam. Ang eksaktong araw at oras ng pagdating ng Panginoon ay hindi alam ng tao. Pero sa sandaling dumating na si Kristo, sa sandaling sinimulan niyang isagawa ang kanyang ministeryo at ipahayag ang katotohanan, unti-unting malalaman ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang mga salita at pagbigkas. Dahil nagkakatawang tao ang Diyos at namumuhay sa gitna ng tao para mismo sa layuning iligtas ang sangkatauhan, kung hindi malalaman kailanman ninuman na dumating na siya, paano siya masusunod at masasampalatayanan ng sinuman? Nang dumating ang makapangyarihang Diyos sa katawang tao sa pagkakataong ito, walang sinumang nakaalam sa kanyang pagdating at walang sumalubong sa kanya sa pinakasimula. Dumating siya ng tahimik at lihim sa katawang tao. Isang araw, nagsimula siyang magsalita, pero noong panahong iyon ay hindi siya nakilala ng mga tao. Kalaunan, habang parami ng parami ang kanyang sinasabi, tulad ng tuloy-tuloy na agos ng tubig na buhay,
Saka lamang biglang natanto at nakilala ng hinirang na mga tao ng Diyos na ang anak ng taong ito na nagpahayag ng napakaraming katotohanan at gumawa sa gitna ng mga tao sa loob ng napakatagal na panahon ay tunay ngang ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang nagbalik na Panginoong Hesus. Pagkatapos niyon, paraming tao ang nakakilala na siya ang Panginoong Hesus na nagbalik. Paraming tao rin ang nagsimulang iproklama at patotohanan sa buong mundo na nagbalik na ang Panginoon at nagsasalita ng mga bagong salita. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang alam na nila ito mula pa sa simula. Tinutupad nito ang propesiya ng Panginoong Hesus. At pagkahating gabi ay may sumigaw, "Narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya." Ang tunay na daan ay palaging inuusig. Pag-isipan natin ang isang tanong. Sa tingin ninyo, ang lahat ba, pagkarinig sa magandang balita na ang Panginoon ay pumarito na sa katawang tao, ay magnanais na siyasatin ang mga bagong salita ng Diyos at salubungin siya? A. Oo. B. Hindi. Ang tamang sagot ay B. Hindi. Matagal na itong ipinropesiya ng Panginoong Hesus. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikislap buhat sa isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit, gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Ayon sa imahinasyon ng mga tao, pagdating ng Panginoon, dapat silang magalak at sumalubong sa Kanya. Pero sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay magbabata ng maraming bagay at itatakwil ng lahing ito. Bakit ganoon? Ang unang dahilan ay dahil ang mundo ay masama at madilim. Matagal na itong sinabi sa atin ng Panginoong Hesus na nagsasabing, ang lahing ito'y isang masamang lahi. Nanaparito ang liwanag sa sanlibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa sa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Malinaw na ang mundong ito ay masama at ang sangkatauhan ay lubhang nagawang tiwali ni Satanas na mumuhi sa katotohanan. Sa makatuwid, mula noong unang panahon hanggang ngayon, bawat hakbang ng gawain ng Diyos ay kinokondena at nilalabanan ng masamang sangkatauhang ito. Dahil dito, ang tunay na daan ay palaging sasalungatin ng masamang mundong ito at ng tiwaling sangkatauhan. Sa mga huling araw, mas malalim pa ang katiwalian ng sangkatauhan, kaya hindi lahat ay sasalubong sa pagdating ng Panginoong Hesus. Ang gawain ng Diyos sa mga huling araw ay tiyak na haharap sa paglaban at pagkondena mula sa masamang mundong ito. Ang ikalawang dahilan ay dahil ang gawain ng Diyos ay palaging humihigit sa mga inaasahan at imahinasyon ng tao. Kung babalikan natin, 2,000 taon na ang nakalipas noong unang nagsimula ang Panginoong Hesus sa kanyang ministeryo. Hindi ba't ang buong relihiyosong institusyon ng mga Hudyo ay sumalungat sa kanya? Ito ay dahil iba ang Panginoong Hesus sa Mesiyas na nasa kanilang imahinasyon. Inaasahan nilang ang Mesiyas ay magiging tulad ng isang hari na nakaupo sa trono ni David. Pero ang Panginoong Hesus ay isinilang sa isang ordinaryong pamilya, mukhang ordinaryo, walang katayuan o kapangyarihan, at lubos na di katulad ng Mesiyas na matagal na nilang inaasam.
Kaya naman, nahirapan silang tanggapin siya. Ganoon din ngayon, ang buong relihiyosong mundo ay sabik na naghihintay sa pagdating ng Panginoon sakay ng mga ulap. Subalit muling nagkatawang tao ang Diyos at nagbalik, nagpapakita at gumagawa bilang isang anak ng tao. Dahil ang kanyang pagpapakita ay humihigit sa kuro-kuro at imahinasyon ng tao, marami ang hindi makatanggap nito. Ang ilan pa nga ay lumalaban at kumokondena sa makapangyarihang Diyos na nagkatawang tao ngayon. Sa buong kasaysayan, iilang tao lamang na nagmamahal sa katotohanan ang nakatanggap sa tunay na daan at sumunod sa tunay na Diyos. Ang karamihan ay bulag na sumusunod sa nakararami ng hindi hinahanap o sinusuri ang tunay na daan at sa huli ay nawawalan ng pagkakataong maligtas ng Diyos. Kaya naman, binalaan tayo ng Panginoong Hesus. Kayo ay magsipasok sa makipot na tarangkahan, sapagkat maluwang ang tarangkahan at malapad ang daang patungo sa pagkawasak at marami ang doon ay nagsisipasok. Sapagkat makipot ang tarangkahan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Sa makatuwid, kung ito ba ay gawain ng Diyos ay hindi nakabatay sa kung tinatanggap ito ng karamihan o kung kinikilala ito ng mundo, kundi kung ang anak ng taong ito ay kayang magpahayag ng katotohanan at isagawa ang gawain ng pagliligtas sa sangkatauhan. Ngayon, kapag naririnig ng ilang tao na nagbalik na ang Panginoon, ang una nilang reaksyon ay magtanong sa mga pastor at mga elder. Iniisip nila na pagbalik ng Panginoon, una siyang magpapakita sa mga pamilyar sa Biblia at may katayuan. Kung hindi nananampalataya ang mga pastor, hindi rin sila mananampalataya. Sang-ayon ka ba? Sinabi ba kailanman ng Panginoong Hesus na una niyang ihahayag ang kanyang pagbabalik sa mga pastor at mga elder? Hindi kailanman sinabi ng Panginoong Hesus ang ganoong bagay. Gawin nating halimbawa ang nangyari 2,000 taon na ang nakalipas. Karamihan ng mga disipulo ng Panginoong Hesus ay mga karaniwang tao, tulad ng mga maniningil ng buwis at mga mangingisda, hindi ang matataas na saserdote o mga eskriba na bihasa sa mga kasulatan. Pag-isipan natin ang isa pang tanong. Sino ang mga pangunahing salarin sa pagpapako sa krus sa Panginoong Hesus 2,000 taon na ang nakalipas? Hindi ang pamahalaang Romano, kundi ang mga lider ng relihiyon, mga punong saserdote at mga pariseyo na bihasa sa mga kasulatan at sabik na naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Hindi lang nila tinanggihan ang Panginoong Hesus, kundi pinangunahan din nila ang paglaban, pagkondena at maging ang pagpapako sa Kanya sa krus. Dapat itong maging dahilan para magnilay tayo ng malalim. Bakit ang mga taong ito na gumugol ng maraming taon sa pagpapaliwanag ng mga kasulatan ay hindi naghanap o nagsiyasat ng magpakita ang Panginoong Hesus para gumawa? Kahit na alam nilang may autoridad at kapangyarihan ang kanyang mga salita, hindi sila naghanap o nagsiyasat, kundi matigas na kumapit sa mga titik ng kasulatan. Pinigilan ang mga mananampalataya na tanggapin ang tunay na daan at sa huli ay ipinako ang Panginoong Hesus sa krus. Bakit ganoon? Nakatala sa Biblia. Ang mga pangulong saserdote nga at ang mga pariseyo ay nangagpulong at nagsipagsabi, "Ano ang magagawa natin? Sapagkat ang taong ito ay gumagawa ng maraming himala. Kung siya ay ating pabayaang gayon, ang lahat ng mga tao ay magsisisampalataya sa kanya at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan at gayon din naman ang ating bansa."
Mula rito, makikita natin na bagamat kinilala ng mga punong saserdote at mga pariseyong ito na may autoridad at kapangyarihan ang Panginoong Hesus, matigas nilang nilabanan ang tunay na daan para protektahan ang sarili nilang katayuan at kabuhayan. Hindi nagsikap ang mga Hudyo na kumilatis at bulag nilang tiningala at sinamba ang mga lider ng relihiyon. Sa pagsunod sa mga ito, ipinako nila ang Panginoong Hesus sa krus, nakagawa ng karumal-dumal na krimen, sinalungat ang disposisyon ng Diyos at ang buong bansang Hudyo ay isinailalim sa di pa nararanasang sakit ng pagkalipol ng kanilang bansa. Sa mga huling araw, muling nagkatawang tao ang Diyos para magpakita at gumawa. Ano ang saloobin ng relihiyosong mundo ngayon? Ang mga katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos ay matagal nang inilathala online para siyasatin ng lahat. Pero ilang pastor at elder ang nagkusa na magsiyasat. Dahil nakikitang nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng maraming katotohanan, na mayroong di mabilang na mga patotoong batay sa karanasan, at na ang ebanghelyo ng kaharian ay lumaganap na sa buong mundo, natatakot sila na ang lahat ng tupa ng Diyos ay babaling sa Diyos na nagkatawang tao, na nagbabanta sa kanilang katayuan at kabuhayan. Kaya, hindi lang sila tumatangging maghanap o magsiyasat, kundi walang pakundangan pa nilang kinokondena, inaatake at hinuhusgahan ang gawain ng makapangyarihang Diyos. Hinahadlangan ang iba na bumaling sa makapangyarihang Diyos. Sila ba ay tunay na mga taong mapagpakumbaba na naghahanap ng katotohanan? Sila ba ay tunay na masunurin at tapat sa Diyos? Hindi ba't sila ay eksaktong katulad ng mga pariseyo? Kung bulag tayong titingala sa mga pastor at elder, at ipipilit na pakinggan sila pagdating sa pagsalubong sa pagbabalik ng Panginoon, iniiwan ang ating kalalabasan at huling hantungan sa kanilang mga kamay. Kung gayon, tayo nga ang mga hangal na dalaga. Katulad ng mga Hudyo na bulag na sumunod sa kanilang mga lider ng relihiyon, hahantong tayo sa landas ng paglaban sa Diyos at parurusahan niya. Nasaan ang karunungan ng matatalinong dalaga? Nasa katunayan ito na kapag binabasa nila ang mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakikilala nila ang mga iyon bilang ang katotohanan, isang bagay na walang taong makapagpapahayag. Sa kanilang mga puso, natitiyak nila na ang makapangyarihang Diyos ang nagbalik na Panginoong Hesus. Mayroon silang sariling pag-iisip, hindi bulag na sumusunod sa iba, at nakikita na karamihan sa mga pastor at elder sa relihiyosong mundo ay mga mapagpaimbabaw na pariseyo. Sa sandaling marinig nila ang tinig ng Diyos at makita na ang mga katotohanang ipinapahayag ay mula sa Diyos, tinatanggap nila ang tunay na daan ng walang pag-aalinlangan. Ganito nila nagagawang salubungin ang Panginoon. Ngunit para sa mga nagsasara ng kanilang sarili, kumakapit sa kanilang mga dating gawi o nakakarinig ng katotohanan, ngunit kontrolado o hinahadlangan ng iba sa pagtanggap sa tunay na daan, nakatadhana silang hindi marinig ang tinig ng Diyos o masalubong ang Panginoon. Kung umaasa lang ang mga tao na makita ang Panginoong Hesus na dumarating sakay ng mga ulap, ngunit nagbibingi-bingihan sa katotohanang ipinahayag ng makapangyarihang Diyos at hinuhusgahan at kinokondena pa siya, kung gayon, sila ang mga panirang damo at mga taong gumagawa ng masama na inilantad ng gawain ng Diyos sa mga huling araw. Sila ay tiyak na aabandonahin, ititiwalag at parurusahan ng Diyos. Gayunpaman, paano man labanan at salungatin ng masamang sangkatauhang ito ang gawain ng Diyos, hindi nito mapipigilan ang mga yapak ng Diyos kahit kaunti. Ang ebanghelyo ng kaharian ay lumalaganap ng may di mapipigilang puwersa at parami ng paraming taong nauuhaw sa katotohanan ang tumanggap na sa gawain at mga salita ng makapangyarihang Diyos.
Naririnig ng mga tupa ng Diyos ang kanyang tinig at lahat ng kabilang sa Diyos ay tiyak na magbabalik sa harap ng kanyang trono. Gaya ng sinasabi ng makapangyarihang Diyos. Naniniwala tayong lahat na walang bansa o puwersa ang makakahadlang sa nais ng Diyos na makamit at na iyong mga sumusubok na humadlang sa gawain ng Diyos, na lumalaban sa salita ng Diyos, at na nanggugulo at sumusubok na sirain ang plano ng Diyos, ay parurusahan ng Diyos sa huli. Ang sinumang taong lumalaban sa gawain ng Diyos ay ipapatapon ng Diyos sa impyerno. Anumang bansa na lumalaban sa gawain ng Diyos ay wawasakin ng Diyos. Anumang nasyon na tumitindig upang tutulan ang gawain ng Diyos ay buburahin ng Diyos sa daigdig na ito at titigil sa pag-iral. Hinihikayat ko ang mga tao ng lahat ng nasyon, lahat ng bansa, at maging ng lahat ng industriya na makinig sa tinig ng Diyos, masdan ang gawain ng Diyos, at bigyang pansin ang kapalaran ng sangkatauhan. Kaya nagiging pinakabanal ang Diyos, pinaka-pinaparangalan, pinakamataas, at tanging pag-uukulan ng pagsamba ng sangkatauhan, at nagbibigay daan sa buong sangkatauhan na mamuhay sa ilalim ng mga pagpapala ng Diyos, tulad lang ng mga inapo ni Abraham na namuhay sa ilalim ng pangako ni Jehovah, at tulad lang nina Adan at Eva na nilikha ng Diyos sa simula na namuhay sa hardin ng Eden. Ang gawain ng Diyos ay sumusulong tulad ng rumaragasang alon. Walang sino man ang maaaring pumigil sa Kanya at wala ni isang maaaring magpahinto sa Kanyang martsa. Tanging ang mga taong nakikinig ng mabuti sa Kanyang mga salita at mga taong naghahanap at nauuhaw sa Kanya ang maaaring sumunod sa Kanyang mga yapak at makatanggap ng Kanyang pangako. Ang mga hindi naman ay sasailalim sa napakalaking kapahamakan at karapat-dapat na kaparusahan. Pagdating sa dakilang usapin ng pagbabalik ng Panginoon, paano natin dapat tahakin ang landas na ito? Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagbabalik ni Jesus ay isang dakilang kaligtasan para sa mga may kakayahang tanggapin ang katotohanan. Ngunit para sa mga hindi nagagawang tanggapin ang katotohanan, ito ay isang tanda ng pagkondena. Dapat ninyong piliin ang sarili ninyong landas at hindi ninyo dapat lapastanganin ang banal na espiritu at tanggihan ang katotohanan. Hindi kayo dapat maging mangmang at mapagmataas na tao, kundi isang nagpapasakop sa patnubay ng banal na espiritu at nauuhaw at naghahanap sa katotohanan. Sa ganitong paraan lamang kayo makikinabang. Pinapayuhan ko kayo na tahakin ng maingat ang landas ng pananampalataya sa Diyos. Huwag kayong arbitraryong gumawa ng agarang konklusyon. Higit pa riyan, huwag kayong maging kaswal at pabasta-basta sa inyong pananampalataya sa Diyos. Dapat ninyong malaman na kahit paano, yaong mga naniniwala sa Diyos ay dapat magtaglay ng mapagpakumbaba at may takot sa Diyos na puso. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit minamaliit ito, ay mga hangal at mangmang. Yaong mga nakarinig sa katotohanan, subalit walang ingat na gumagawa ng agarang konklusyon o kinokondena ito, ay mayayabang na tao. Walang sino mang naniniwala kay Jesus ang kalipikadong sumpain o kondinahin ang iba. Lahat kayo ay dapat maging mga taong may katwiran at tumatanggap sa katotohanan. Marahil,
Matapos marinig ang daan ng katotohanan at mabasa ang salita ng buhay, naniniwala ka na isa lamang sa 10,000 ng mga salitang ito ang naaayon sa iyong mga pananaw at sa Biblia. Sa gayon, ay dapat kang patuloy na maghanap sa ika-10,000 ng mga salitang ito. Pinapayuhan pa rin kita na maging mapagpakumbaba, huwag maging masyadong tiwala sa sarili at huwag mong masyadong itaas ang sarili. Sa munting may takot sa Diyos na pusong taglay mo, magtatamo ka ng higit na liwanag. Kung sinusuri mong mabuti at paulit-ulit na pinagninilayan ang mga salitang ito, mauunawaan mo kung katotohanan ang mga ito o hindi at kung ang mga ito ay buhay o hindi. Marahil, dahil iilang pangungusap lamang ang nabasa, pikit matang kokondinahin ng ilang tao ang mga salitang ito na sinasabing, kaunting kaliwanagan lamang ito mula sa banal na espiritu o huwad na Kristo ito na naparito upang ilihis ang mga tao. Yaong mga nagsasabi ng gayong mga bagay ay nabubulagan ng kamangmangan. Napakakaunti ng nauunawaan ninyo tungkol sa gawain at karunungan ng Diyos at pinapayuhan ko kayong magsimulang muli sa wala. Huwag ninyong pikit matang kondinahin ang mga salitang ipinahayag ng Diyos dahil sa paglitaw ng mga huwad na Kristo sa mga huling araw, at huwag kayong maging isang taong lumalapastangan sa banal na espiritu dahil natatakot kayong malihis. Hindi ba iyon magiging lubhang kaawa-awa? Kung, matapos ang maraming pagsusuri, naniniwala ka pa rin na ang mga salitang ito ay hindi ang katotohanan, hindi ang daan, at hindi pagpapahayag ng Diyos, sa huli ay parurusahan ka at mawawalan ka ng mga pagpapala. Kung hindi mo matatanggap ang katotohanan iyon na sinambit ng napakaliwanag at napakalinaw, hindi ba hindi ka akma sa pagliligtas ng Diyos? Hindi ba isa kang taong hindi sapat na pinagpalang makabalik sa harap ng luklukan ng Diyos? Pag-isipan mo ito. Huwag kang padalos-dalos at mapusok at huwag mong ituring na laro ang pananampalataya sa Diyos. Mag-isip ka alang-alang sa iyong hantungan, alang-alang sa iyong mga kinabukasan, alang-alang sa iyong buhay, at huwag mong paglaruan ang sarili mo. Matatanggap mo ba ang mga salitang ito? Minamahal na mga kapatid, nanampalataya tayo sa Panginoon sa buong buhay natin. Hindi ba't palagi tayong naghihintay na salubungin ang kanyang pagbabalik? Ngayon, sa ating kapanahunan, tunay na nagbalik na ang Panginoong Hesus. Ito ang pinakamahalagang pangyayari sa ating buhay. May kinalaman ito sa ating huling kalalabasan at hantungan. Sana ay tratuhin ng mga kapatid ang usaping ito ng may kaseryosohan at pag-iingat. Huwag gumawa ng padalos-dalos na paghusga o sumuko sa paghahanap sa tunay na daan, gaya ng panghihikayat sa atin ng makapangyarihang Diyos. Huwag kang padalos-dalos at mapusok at huwag mong ituring na laro ang pananampalataya sa Diyos. Mag-isip ka alang-alang sa iyong hantungan, alang-alang sa iyong mga kinabukasan, alang-alang sa iyong buhay, at huwag mong paglaruan ang sarili mo. Sa pagharap sa katunayan na nagbalik na ang Panginoon, ngayon ang kritikal na panahon para hanapin natin ang katotohanan. Ang tamang pagpili ay magdadala ng walang hanggang pagpapala, habang ang maling pagpili ay hahantong sa walang katapusang pagsisisi. Nag-aalinlangan ka pa ba? Kaya mo bang palampasin ang kaligtasang ito dahil sa sarili mong mga kuro-kuro o sa mga pagdududa ng iba? Kung tunay mong ninanais na makamit ang buhay na walang hanggan, bakit hindi samantalahin ang pagkakataong ito para maghanap, mag-imbestiga,
at pakinggan ang mga salita ng makapangyarihang Diyos. Talaga bang hahayaan mong makawala ang pagkakataong ito na minsan lang sa buhay? Nangako ang Panginoong Hesus, "Narito, ako'y madaling pumaparito." Nagpropesiya rin siya, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ngayon, matapos ang 2,000 taon ng pananabik at paghihintay, narito na ang mga palatandaan ng mga huling araw at papalapit na ang mundo sa huling yugto nito. Sa buong mundo, ang mga sakuna ay nangyayari sa lahat ng dako at lalo pang tumitindi. Ang mga lindol ay sumasalanta ng walang babala, ang mga tagtuyot ay nagpapatuyo ng lupa, tinatangay ng mga pagbaha ang mga tahanan at buhay, at ginagawang abo ng naglalagablab na mga wildfire ang mga kagubatan at bayan. Samantala, ang mga pandemya ay nananatili sa loob ng maraming taon at ang mga digmaan ay patuloy na sumisiklab at tumitindi. Ito na ang kritikal na panahon para sa pagbabalik ng Panginoon. Handa ka na bang salubungin ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang maging mga matatalinong dalaga, handang tanggapin ang kasintahang lalaki? Sinabi ng Panginoong Hesus, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig." Gusto mo bang matutunan kung paano makikilala ang tinig ng Diyos at hindi mapapalampas ang kanyang pagbabalik? Nais mo bang magkaroon ng karunungan upang makilatis ang tunay na Kristo sa huwad? Pagdating ng Panginoon, gusto nating lahat na makapasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ano ang mga kondisyon para makapasok sa kaharian ng Diyos? Mahigit sa 200 beses na ipinropesiya sa Biblia ang paghatol na naghihintay sa bawat isa sa atin. Paano hahatulan ng Diyos ang mga mananampalataya at walang pananampalataya? Ano ang kaugnayan sa pagitan ng paghatol at ng ating huling hantungan? Mula sa simula hanggang ngayon, ang Diyos ay nakikipaglaban kay Satanas upang iligtas ang sangkatauhan ng hakbang-hakbang mula sa kasalanan. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang Diyos ay may 6,000 taong plano ng pamamahala upang iligtas ang sangkatauhan? Paano tatapusin ng Diyos ang kanyang plano ng pamamahala at dadalhin tayo sa isang magandang destinasyon? Ito ay hindi lamang isang karaniwang pag-aaral ng Biblia. Ihahayag namin ang lahat ng mga lihim na ito na hindi mo pa naririnig. Dito, mas marami kang matututunan kaysa sa itinuro sa iyo sa simbahan. Dito, makakahanap ka ng kanlungan sa panahon ng malalaking kalamidad. Dito, malalaman mo kung paano isa sa katuparan ng Diyos ang kanyang kaharian sa lupa. Papalapit na ang araw ng Panginoon. Sa mga panahong tulad nito, ang pag-aalinlangan ay maaaring nakamamatay. Walang sino mang nag-akala na ang kahapon na iyon na pala ang kanilang huli. Nakakalungkot makita na marami ang may mga plano para sa bukas na hindi na naisakatuparan. Hindi na mabilang ang mga taong nawalan ng buhay bago pa man nila nagawang hanapin ang katotohanan. Para sa atin na buhay pa hanggang ngayon, may pagkakataon pa ring marinig ang tinig ng Diyos. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari bukas, ngunit alam ng Diyos. At binibigyan kanya ng daan palabas, isang daan tungo sa buhay,
tungo sa kapayapaan, tungo sa kanyang kaharian. Halika, habang may oras pa. Ang aming libreng pag-aaral ng Biblia ay isinasagawa online araw-araw. Tuwing 2 p.m. at 7:30 p.m. Philippine Time, available sa lahat ng online platform, kabilang ang Facebook Messenger, YouTube at iba pa. O tumawag sa amin sa 0910-703-2766 para malaman ang karagdagang mga detalye.